Good morning mga mate. Ito po ulit ang inyong Manny Edgar. Meron po uling panibagong i-share sa inyo sa araw na ito. Dahil po yung content natin mga mate ay tungkol po sa pagmamanok. Ayan, i-share ko po sa inyo mga mate kung paano po tayo gumawa ng tali na hindi na kailangan nating maglagay ng harang dito o ika nga lock. Tayo mga mate, ang sarili nating gawa ay kahit di po tayo maglagay ng lock dito, ay hindi po basta-basta bubuka itong sa pamaan ng ating manok, itong strap. Yan. May kunting higpit siya. Alam niyo po ba kung bakit may kunting higpit? Ito po ngayon ang i-share ko po sa inyo kung ano po yung technique natin. Isa pa mga mate, kung nakikita nyo po ito, ayan, yung makin transparent hose, then nilagyan ko ng rimache. Yan pa ay pampatibay kasi yung dito po sa dulo na pinagputulan, kapag hindi po tayo naglagay ng ganito mate, pampatibay ng rimache at ng transparent hose, pwede po siyang mabakbak kapag pinaso lang, pwede po siyang makalas sa tagal ng panahon na pagkakagamit ng ating mga manok. Ngayon, kapag meron pong ganito mate, kahit sabihin nilang ito ay madalas naghihimulmul, kapag ito po ang tinuka ng manok matigas, yung manok hihinto na po yan sa pagtuka. Siyempre masasaktan yung tuka nila kapag ang natutuka po nila ay matigas. Kaya yung manok ayaw nang tukain to. Pero kahit natukain man ito mga mate, ito po ay original na strap, kaya hindi ito himulmulin. Hindi po ako gumagamit mga mate ng strap na lokal. Kailangan po yung original para matibay po mulan umaraw, kahit tukain ko ng manok, hindi basta-basta maghihimulmul mga mate. Kaya ito po ang purpose ko nito kung bakit naglalagay po ako dito. Ako lang yata ang gumagawa ng ganito nang naglalagay dito mate. Hindi ko tinitipid, bukod sa pulido po yung pagkapasok natin. Ayan, makintab. Nilalagyan ko pa ng rebelos at ng rimache para matibay po. Ngayon, ang subject po natin ngayon mga mate, dito hindi ako maglalagay ng stopper dito or lock. I-share ko po sa inyo mga mate kung ano yung ginagawa ko, kung bakit hindi ko na kailangan maglagay ng lock dito. Yan, para hindi bubuka. Yung iba pong tali maker, naglalagay po dito kapag ganito pong design, ganyan, naglalagay po sila kasi sabi ng iba, bumubuka raw to, delikado, makakawala po ang ating mga manok. Pero ang akin naman pong technique, kahit di ka maglagay dito ng pangharang dito, ay hindi po ito mga mate basta-basta bubuka. Okay, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung technique ko. Ganito lang yan mga mate. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko kagabi, yung mga binutas ko. Ito po yun. Ayan. Ang pagkabutas ko dito mga mate ay sadyang maliit. Kung ikukumpara mo dito sa lubid na gagamitin natin, ito yung pinanghulma ko. Ito yung gagamitin nating lubid, size 12. Ito, size 9 lang to, yung laki ng ating pang tusok dito sa butas. Para po makinis ang loob ng butas natin. Kaya gumagamit po tayo ng solid na bakal. Ngayon, ang gagamitin natin mga mate na lubid, ito po ay size 12. Ito po, size 9. Kaya, ang mangyayari mga mate, pag ipinasok mo ito, hindi basta-basta papasok. Ayan. Kailangan talaga matinding tulak para lang maipasok mo ito. At ngayon, para maipasok natin ito mga mate, kailangan po natin na yung dulo ng ating lubid ay kailangan nating patulisin sa pamamagitan ng ipapakita ko po sa inyo. Mga mate, gagamit po tayo ng lampara. Ayaw magsindi kasi denatured po ang gamit natin. Kapag nalalamigan, ayan na, hindi agad-agad sisindi. Ngayon mga mate, ang ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung technique natin dito. Ito po, para hindi po siya bubuka. Ayan. Kailangan po
yung ipapasok natin dito na lubid, kailangan po nating gawing solid. Ayan. Yung ganito mga mate, papasukin mo muna yan. Then gagamit po kayo ng balat na makinis, makapal para hindi kayo mapaso. Then ito-twist nyo po ito, paikot, paayon sa lubid. Then ang result ng mga mate, ayan, matulis na po siya. Kasi kung hindi po natin papasukin mga mate, naghihimulmul yung dulo, hindi natin maipapasok sa masikip na butas ng ating strap. Napakasikip po itong butas na ginagawa ko mga mate. Ika nga, ayoko pong gumawa ng madali. Madali nga, pero hindi naman pulido. Kaya, di ba matagal mga mate, basta pulido naman yung gawa po natin. O ngayon, dahil napatulis ko na po itong dulo, napatigas natin at napatulis, ipapasok muna sa munting butas. Ngayon, dahil masikip, gagamit po tayo ng diagonal cutter mga mate para itutulak natin po ito. Ayan, may tulak natin at may pasok itong size 12 na lubid. Kasi ang butas po ng ating strap na ginawa ay size 9 po. Ang ipapasok po nating lubid ay size 12. Kaya masyadong malaki. Malayo ang diferensya. Ayan mate, kailangan natin gumamit uli ng diagonal cutter. Pang-ipit at pang-tulak po natin. Para may pasok natin sa munting butas. Ngayon, dahil ito po ay medyo may kasikipan din ang ginagamit kong apple gray na hose, kailangan natin gumamit ng diskarte. Ayan, papasok mo dyan, then hila. Ngayon, ito na siya. Ayan, naipasok na po natin, nakagawa na tayo ng isa. Ngayon, ang gagawin natin, gagamit po tayo ng size 1/4 na washer. Minsan ang tawag dito sa amin siyapa. At ngayon mga mate, dahil maglalagay na po tayo ng stopper dito sa ating pamaa, gagamit po tayo ng malapad na hulmahan. Ito po yung hulmahan ko. Ayan, ito po ay basyo po ito ng caliber 45 na pinutol ko. Ang hulmahan po natin ay may konting kababawan, dahil ito po ay para sa ating stopper ng strap sa pamaa po. Ngayon, ito na po. Kailangan nating lusawin ng dulo, mga mate. Para po sa mga mahal kong subscriber, kababayan ko, nakakabulol. Subscriber man o hindi, panoorin nyo lang ito mga mate. Dahil ito po ay kahit hindi perang ibigay kong tulong sa kapwa natin. Dahil ang pera ay napakadaling maubos. Dadaan lang yan sa kamay natin. Itong sinishare ko po sa inyo mga mate, ito po ay panghabang buhay na. Tulad yan, kahit may pinag-aralan ka man o wala, may tinapos ka o hindi ka nakatapos ng kolehiyo, gusto mo magkaroon ng additional income, pang negosyo ika nga, ayan. Lalo pat kung ang hilig mo ay pagmamanok, hindi mo na kailangan bumili pa ng tali at ma-upgrade mo pa yung mga paggawa mo ng tali. Basta panoorin nyo lang po ang aking munting channel. Marami po tayong kaalaman na sinishare at hindi po natin pinagdadamot. Ayan, nakabuo na po tayo. Ngayon, pag hinila mo ito mga mate, hinatak mo, medyo matigas kasi yung butas po niya ay masikip. Kaya hindi na po natin kailangang maglagay pa man dito ng anumang harang o lock. Sapat na ito mga mate. Ayan. Kasi yung iba po, yung pagbubutas nila, ginagamit po nila puncher. Tapos kunting pasok lang, tapos na. Kaya ilang araw lang pong gamitan, maluwang na po ito. Pwede nang bumuka. Kusang bubuka ito mga mate. At makakawala ang nakataling manok kapag ganun po ang sistema. Hindi ginawa ang tulad ng ginagawa natin na masikip ang butas, daanan ng lubid para hindi bubuka ang ating pamaa. Strap. Ayan o. Napakaganda mga mate. Ayan. Sana mga mate, nasihan po kayo sa aking na-share sa araw na ito.
Magandang umaga po sa inyong lahat mga meat. Ingat po kayo lagi. Lalo na po yung mga ibang kababayan natin na sa ibang bansa. Ingat po kayo lagi dyan mga meat. Naghihintay ang inyong mga manok dito sa Pilipinas. Ayan, ang ating mga pamilya naghihintay. Ang ating pamilya, mga mahal na anak at asawa, alaga, libarang kaibigan, o barkada. Ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa mga meat. Ayan, pasensya na kayo. Medyo maingay po dito sa lugar ko kasi tabi po ako ng highway. Daanan po ito, kalsada, kaya medyo nilalakasan ko na lang po ang salita ko, ang boses ko, para po kahit paano po maintindihan niyo po ako kung ano po yung sinishare ko. Ito mga meat, size 12, pangkak, pero yung iba po gumagamit na po, kahit islag po ang mga itatali nila, gumagamit na po sila ng pangkak na lubid. Ika nga, ang katiwiran nga po ng ibang farm owner ay kapag ang ginamit po nilang tali sa kanilang stag ay size 12, ang purpose po nun para hindi na raw po sila magpalit ng mga lubid hanggang sa pagtanda ng ating mga manok, hanggang sa makal-stag, hanggang makalugon, maging bull stag, hanggang maging kak. Hindi na po sila magkapalit, huwag lang maputol. Kasi minsan po itong lubid natin, kapag ang tipi po natin ay gawa sa semento, nagagasgas po ito, kahit anong tibay po, kahit anong laki ng lubid natin, mapuputol po talaga kapag minuto nagagasgas ng manok sa tipi na semento yung lubid, ay mapuputol po talaga yan, maghimulmul hanggang sa maputol. Kaya yung iba naman po mga meat, gumagamit po ng flexible cord, pero mahal po yun, sobrang mahal, mga 300 plus po ang isa, samantalang tayo yung gawa ko meat, ang pinakamataas ko ng bintahan dito meat, 40 pesos lang. Pangkak, matatawaran pa, lalo na kung marami po yung kukunin, yung ipapagawa sa akin. Pero depende rin po sa gawa, tulad po nito, ayan, gawa po sa mamahaling pipe, kaya hindi naman po natin pwedeng ipamura ng gusto, pero mura pa rin mga meat. Okay, maraming salamat mga meat, paalam at ingat po kayo lagi, bye bye.